Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel kung saan sinisiyasat natin ang mga totoong kaso ng krimen, misteryo at mga pangyayaring yumanig sa lipunan gamit ang kalma, malinaw at dokumentaryong paglalahad. Kung interesado ka sa paghanap ng katotohanan sa likod ng mga headline, nasa tamang YouTube channel ka kaya huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na ating bubuksan. Naganap ang kwento sa lalawigan ng Loei na matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Thailand na humigit kumulang 260 kilometers mula sa Bangkok. Isa ito sa pinakamalalaking unang antas na administratibong dibisyon sa bansang kilala bilang Land of Smiles. Sa timog kanlurang bahagi ng Loei matatagpuan ang Wangsapong District, isang lugar na napapalibutan ng mga kabundukan, masaganang kagubatan at mga batis bunga ng mga likas na nature reserve na naroon. Noong Nobyembre taong 2023 sa Village No. 1 ng Wangsapong District, idinaos ang isang kasalan na kapansin-pansin sa karangyaan at engrandeng dekorasyon. Ang lalaking ikakasal na si Chatarong, 29 na taong gulang ay isang atletang may kapansanan habang ang babaeng ikakasal na si Kanchana, 44 na taong gulang ay isang lokal na beautician. May 15 taong agwat ang kanilang edad at bago pa man ang kanilang kasal ay 3 taon na silang nagsasama sa iisang tahanan. Sa araw ng seremonya, kapwa nakasuot ng tradisyonal na kasuotang Thai sina Chatarong at Kanchana. Sa harap ng maraming kaibigan at mga kamag-anak na nagsilbing mga saksi, isinagawa na nila ang seremonyang magpapatibay sa kanilang pagiging opisyal na mag-asawa. Gayunpaman, walang sino man ang nakapaghanda sa posibilidad na sa gitna ng masayang kapaligiran ng kasalang iyon, isang nakapanghihilakbot na pangyayari ang biglang magaganap. At sa loob lamang ng ilang sandali ay tuluyang magbabago ang araw na dapat sana'y puno ng saya at magiging isang bangungot para sa lahat ng nakasaksi. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa pinakamahalagang araw ng kanilang buhay? Mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ikakasal na unti-unting nagbunsod upang ang masayang okasyon ay mauwi sa pinakamalungkot at pinakatrahedyang alaala para sa mga naiwan? Ngayon ay mapapanood ninyo ang The Bloody Massacre at the Wedding kung saan ang lalaking ikinasal ang umubos sa pamilya ng babae sa episode natin sa araw na ito. Noong ika-25 ng Nobyembre 2023, isang Sabado sa Thailand, sakto ang panahon dahil ang Nobyembre ay bahagi ng cool season kaya unti-unti ang ulan at kaaya-aya ang klima. Noong umagang iyon sa Village No. 1 sa Wangnam-kyo District sa Nakhon Ratchasima Province, pinangunahan ng lalaking ikakasal na si Chaturong ang isang masiglang wedding procession upang sunduin ang babaeng ikakasal na si Kanchana mula sa Wangsapong District. Matapos ang seremonya ng pagsundo sa nobya, alinsunod sa lokal na kaugalian, isinagawa ang isang rehiyosong ritual sa bahay ng babae upang ipanalangin ang mag-asawa at hiningin na ang kanilang pagsasama ay mapuno ng kaligayahan at katuparan. Ang opisyal na seremonya ng kasal ay ginanap bandang 4:00 ng hapon. Sa harap ng kanilang mga magulang, yumuko ang bride at groom bilang paggalang. Sa gitna ng masayang kapaligiran at sa harap ng maraming kaibigan at kamag-anak na nagsilbing mga saksi, nagpalitan ng singsing sina Chaturong at Kanchana. Ito ang 3 taon mula nang sila ay magsimulang magsama bago tuluyang pumasok sa kasal at sa loob ng panahong iyon ay nabuo ang isang matibay na emosyonal na pundasyon kung saan unti-unti nilang nakilala at naunawaan ang isa't isa bago maging opisyal na mag-asawa. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula ang handaan sa gabi. Masayang nagsalo-salo ang mga panauhin, tinikman ang mga lokal na putahe, nagtawanan, nagpaabot ng magagandang pagbati para sa bagong kasal. Ngunit sa kalagitnaan mismo ng masiglang kasiyahan, napansin ng ilan na tila may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng groom at ng bride. Makalipas ang ilang sandali, nakita si Chaturong na nakaupo mag-isa sa isang mesa, tahimik,
Malungkot ang mukha at hindi nakikipag-usap kanino man. May ilang panauhin na nakapansin na may kakaiba sa kanyang kilos, subalit inakala ng karamihan na naparami lamang ang kanyang nainom kaya tila nawalan siya ng kontrol sa sarili. Matapos ang pagtatalo, ipinagpatuloy pa rin ng mga bisita ang pagkain at kasiyahan. Bandang 11:30 ng gabi, biglang tumayo si Chaturong at diretsong naglakad palabas ng pinto. Agad itong nakatawag ng pansin ng mga naroon at unti-unting tumahimik ang paligid. May ilang panauhin ang nagsimulang magbulungan at may dalawang bisita ang lumapit kay Kanchana upang itanong kung bakit ganoon ang kinikilos ng groom. Sa mismong sandaling iyon, bumalik si Chaturong sa handaan na may mabigat at seryosong ekspresyon sa mukha habang ang isang kamay niya ay nasa loob ng kanyang bulsa. Paglitaw niya, tumigil ang mga bulungan at ang lahat ay nakatuon sa bawat galaw na kanyang gagawin. Hindi nagtagal, bigla na lamang inilabas ni Chaturong ang isang baril mula sa kanyang bulsa at sa loob lamang ng 20 segundo ay nagpaputok ng 12 beses. Bumagsak ang nobya at ilang taong malapit sa kanya kasabay ang pagputok ng sigawan at panawagan ng tulong habang ang lahat ng panauhin ay nagsimulang magkanya-kanyang takbo. Matapos iyon, binawi ni Chaturong ang sarili niyang buhay. Nang bumagsak ang groom, may ilang bisitang unti-unting nakabawi sa gulat at agad na tumawag sa pulisya. Mabilis na dumating ang mga otoridad sa lugar at tumambad sa kanila ang isang tagpuan ng kasalan na puno ng nakatumbang mesa at upuan, mga sirang kagamitan at mga basag na bote ng beer na nagkalat sa paligid. Ang pinakanakakagulat sa lahat ay ang 5 kataong nakahandusay sa gitna ng lugar habang ang iba pang panauhin ay nagkukubli sa iba't ibang sulok. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, 3 individual ang kumpirmadong nasawi. Ang nobya na si Kanchana, ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na babae. Ang 2 pang biktima ay mga bisita sa kasal na kausap lamang ng nobya bago ang insidente at nang magita nilang itinutok ni Chaturong ang baril kay Kanchana, sinubukan nilang pumagitna subalit nabigo. Pareho silang tinamaan ng bala. Ang isang bisita, si Tongnong Kuntud, 50 taong gulang ay hindi na nakaligtas matapos barilin habang ang isa pa, si Bamrong Chetarat, 28 taong gulang ay tinamaan sa kaliwang bahagi ng katawan at nagtamo ng malubhang pinsala. Siya ay agad na isinugod sa ospital upang gamutin. Sa lugar ng insidente, nakapangalap ang pulisya ng kabuang 13 basyo ng 9mm na pawang nagmula sa baril na kinuha ni Chaturong mula sa kanyang sasakyan. Napag-alaman din ng mga otoridad na si Chaturong ay dating marine na nakadistino sa isang naval base sa Chonburi. Noong una, inaasahan sana ang isang maayos at maliwanag na kinabukasan para sa kanya, ngunit sa isang misyon ay nawala ang kanyang kanang binti matapos masangkot sa isang aksidente sa tren. Dahil sa aksidenteng iyon, napilitan siyang magretiro ng mas maaga at tuluyang nagtapos ang kanyang minamahal na karera sa hukbong dagat. Sa kabila ng malalaking pagbabagong ito sa kanyang buhay, nanatiling matatag si Chaturong at hindi kailanman sumuko. Lumipat siya sa trabaho bilang forest protector at dito niya unti-unting natagpuan ang panibagong direksyon sa buhay. Dahil sa kanyang background sa militar, may taglay siyang maayos na pisikal na lakas kaya nagsimula siyang pumasok sa sports para sa mga may kapansanan. Sa pamamagitan ng kanyang masusing pagsasanay, naging isa siyang profesional na atleta at kalaunan ay naipakita ang kanyang kakayahan sa paglangoy at archery. Pagsapit ng 2022, kinatawan niya ang Thailand sa 11th ASEAN para sa Games na ginanap sa Indonesia. Tumagal ng 1 linggo ang kompetisyon kung saan lumahok siya sa parehong swimming at archery at sa huli ay nakamit ang silver medal sa swimming, dahilan upang maging inspirasyon siya ng hindi pagsuko sa kabila ng mga pagsubok. Noong Disyembre 2023, sa Lopburi Province, Thailand, inaasahan ang isa pang international na palaro para sa mga atletang may kapansanan na gaganapin 1 linggo lamang matapos ang kasal ni Chaturong.
Nakaplanong lumahok si Chaturong sa nasabing paligsahan at marami ang umaasang muli siyang magbibigay ng karangalan sa larangan ng palakasan. Subalit dahil sa insidenteng naganap sa kasal, hindi na natupad ang lahat ng planong iyon. Ang nobya na si Kanchana, 44 na taong gulang, ay isang beautician. Kilala siya bilang masayahin at palakaibigan at taglay ang isang anyong hinahangaan ng marami. Dati na siyang dumaan sa isang nabigong unang kasal at may 2 anak. Bagamat 15 taon ang agwat ng kanilang edad ni Chaturong, hindi ito naging hadlang sa kanilang relasyon. Bilang isang eksperto sa kagandahan, malaki ang pagpapahalaga ni Kanchana sa pangangalaga ng balat kaya halos walang bakas ng pagtanda ang makikita sa kanyang mukha. Dahil dito, mahirap mapansin ng mga tao ang agwat ng kanilang edad kapag magkasama sina Kanchana at Chaturong. Bago pa ang kasal, 3 taon silang nagsama sa isang bahay at sa panahong iyon ay patuloy na ginagampanan ni Kanchana ang responsibilidad sa pag-aalaga sa kanyang 2 anak kasama ang kanyang dating asawa. Dahil dito, madalas siyang bumisita sa bahay ng kanyang ex-husband upang dalawin ang mga bata. Subalit ito ang naging ugat ng hindi pagkakasiya ni Chaturong na nakaramdam ng matinding kawalan ng seguridad tuwing nakikita niyang nakikipag-usap si Kanchana sa ibang lalaki. Lalo na dahil sa taglay nitong kagandahan at pagiging mahinahon na nagbunsod ng maraming pagtatalo sa pagitan nila. Para kay Kanchana, nauunawaan niya na maaaring selos lamang ang nararamdaman ni Chaturong dulot ng mataas nitong pagkama-possessive kaya hindi niya ito masyadong sinisisi. Gayunpaman, hindi na niya pinalalim ang pag-unawa sa emosyon ng kanyang nobyo sapagkat inakala niyang isa lamang itong maliit na issue sa araw-araw na buhay na hindi seryosong maaapektuhan ang kanilang relasyon. Naniniwala siyang ang kanyang pagbisita sa bahay ng kanyang dating asawa ay para lamang sa kanyang mga anak at hindi ito upang muling buhayin o magbigay kalabuan sa kanilang nakaraang pagsasama. Sa panahon ng kanilang pagsasama, palaging tinutupad ni Kanchana ang kanyang mga tungkulin sa relasyon. Dahil minsan na siyang nag-asawa, batid niya kung paano panatilihin ang maayos na samahan. At sa loob ng 3 taong iyon, sinikap niyang unawain at pagtiisan ng kanyang nobyo na may layuning ilatag ang pundasyon ng isang payapa at matatag na bagong pamilya. Ngunit hindi pala kasing simple ng kanyang inaakala ang lahat. Matapos ang insidente sa kasal, humingi ng karagdagang impormasyon ng pulisya mula sa ilang kaibigan at kamag-anak ng bride at ng groom. Ayon sa isang malapit na kaibigan ni Chaturong, sa kabila ng maraming tagumpay na kanyang narating, hindi siya kasing kumpiyansa nang ipinapakita niya sa iba. Palagi niyang ikinukumpara ang sarili sa iba at nakararamdam ng mababang pagtingin sa sarili dahil sa agwat ng kanilang edad sa magkaibang karanasan sa buhay at sa mga limitasyong dala ng kanyang kalagayan. Sa kanyang isip, hindi siya kailanman magiging kasing husay ng isang ganap na malusog na lalaki kahit na ipinapakita ni Kanchana ang pag-unawa at suporta. Sa halip na mapawi ang kanyang takot, mas lalo pa itong lumalim habang mas nagiging mahinahon at mabuti si Kanchana dahil mas pinangangambahan niyang mawawala siya sa kanya. Palagi niyang iniisip na darating ang araw na iiwan siya ni Kanchana kapag may nakilala itong lalaking mas maayos ang kalagayan. Sa tuwing bumibisita si Kanchana sa kanyang dating asawa upang dalawin ang mga anak, iniisip ni Chaturong na palusot lamang iyon at ang totoo ay nakikipagkita pa rin siya sa kanyang ex-husband. Madalas niyang ikumpara ang sarili sa dating asawa ni Kanchana at labis siyang nag-aalala na balang araw ay iiwan siya nito upang magipagbalikan sa lalaking iyon. Ayon sa mga psychologist, ang matinding kawalan ng seguridad at selos ni Chaturong ay mga emosyon na kinakailangang matugunan sa pamamagitan ng bukas na pag-uusap. Ipinaliwanag din nila na ang damdaming ito ay nag-ugat sa kanyang pagtingin sa sariling halaga. Dagdag pa ng mga eksperto, kung maaga sanang napansin ni Kanchana ang panloob na tunggaliang ito, maaari sana niya itong natulungan na harapin ang negatibong emosyon, palakasin ang kumpiyansa sa sarili at buuin ang tiwala sa kanilang pagsasama na posibleng nakaiwas sa trahedya. Isang panauhin sa kasal ang nagsalaysay na habang nagaganap ang handaan,
Nagkaroon ng mainitang pagtatalo sina Chatarong at Kanchana. Bagamat pilit nilang ibinaba ang kanilang boses upang hindi makaabala sa ibang bisita, hindi agad natigil ang kanilang pagtatalo. Ang panauhing nakaupo malapit sa kanila ay nakarinig ng ilang piraso ng usapan. Ayon sa naturang saksi, kitang-kita ang matinding galit ni Chatarong, namumula ang kanyang mukha samantalang si Kanchana ay nananatiling kalmado. Mula sa kanilang pagtatalo, bagyang narinig ng panauhin na hinihiling ni Chatarong na maglabas si Kanchana ng bahagi ng perang ginastos sa kasal upang makatulong sa pagbabayad ng mga gastusin na para sa kanya ay isang uri ng pamumuhunan sa kanilang relasyon. Gayunpaman, tinanggihan ni Kanchana ang mungkahing ito. Nabigla si Chatarong sa naging sagot ni Kanchana at agad itong napalitan ng matinding galit. Sa kanyang isip, ang pagtanggi ng nobya ay patunay na tiyak siyang iiwan nito balang araw para sa ibang lalaki. Matapos iyon, umupo siya mag-isa sa hapagkainan at patuloy na uminom ng alak. Sa puntong iyon, maaaring bumalik sa kanyang alaala ang mga dating issue kasabay ng matagal ng kawalan ng seguridad at selos hanggang sa unti-unti siyang nawalan ng kontrol sa sarili. Gayunpaman, dahil marami ang bisita sa kasal, napilitan siyang itigil ang pagtatalo nila ni Kanchana. Sa gitna ng naipong galit na walang mapagbubuhusan, padalos-dalos siyang tumayo, iniwan ang mesa at kumuha ng baril mula sa kanyang sasakyan. Ayon sa mga investigador, ang baril at mga bala na ginamit ni Chatarong sa insidenteng ito ay legal na binili. Dahil sa kanyang karanasan sa militar, nagkaroon siya ng interes sa pagpapaputok ng baril matapos siyang magretiro. Isang 70 taong gulang na kapitbahay malapit sa lugar ang nagsabing nakarinig siya ng malalakas na putok ng gabing iyon. Noong una, inakala nilang paputok lamang iyon bilang pagdiriwang ng kasal hanggang sa kalaunan ay napagtanto nilang putok pala iyon ng baril. At ayon sa mga psychologist, ang mabilis at matinding desisyon na ginawa ni Chatarong ay lumalampas sa karaniwang reaksyon ng isang tao at maaaring magpahiwatig ng problema sa kalusugang pangkaisipan na nagtulak sa kanya sa matinding kilos. Gayunpaman, upang matukoy kung mayroon nga siyang mental disorder, kinakailangan pa rin ng masusing siyentipikong pagsusuri. Matapos ang insidente, inilibing ng mga kamag-anak ang nobya na si Kanchana kasama ang kanyang ina at kapatid na babae. Ang labi naman ni Chatarong ay dinala pabalik sa templo sa kanyang bayan sa Pimay District. Samantala, ang isa pang panauhing nasawirin ay tinanggap ng kanyang pamilya at inilibing sa ibang templo sa Pimay. Ang kasal ay inaasahang isa sa pinakamasayang yugto ng buhay, ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa labis na pag-inom at kawalan ng kontrol sa emosyon, nauwi ito sa isang malagim na trahedya. Ang pagkawala ng mga biktima ay nag-iwan ng malalim na dalamhati sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Sa mas malawak na konteksto sa Asya, nangunguna ang Thailand sa mga bansang may mataas na bilang ng pagmamayari ng baril at insidente ng pamamaril. Ayon sa estadistika, tinatayang may 10.3 milyong baril sa Thailand. Ibig sabihin, humigit kumulang 15 sa bawat 100 tao ang may baril at ito ang pinakamataas na bilang sa buong ASEAN. Sa karaniwan, halos 4 na tao sa bawat 100 ang namamatay dahil sa tama ng balas sa Thailand na ikalawa sa ASEAN kasunod ng Pilipinas. Noong ika-30 ng Nobyembre 2023, bago pa man mangyari ang insidenteng ito, nilagdaan ni Deputy Prime Minister at Interior Minister Anitin Shanvirakun ang isang administrative disorder na pansamantalang itinigil ang pag-i-issue ng gun license sa loob ng 1 taon bilang hakbang upang pigilan ang patuloy na karasang may kinalaman sa baril sa bansa. Hindi inakala ng mga otoridad na 2 araw lang ang lilipas at magaganap na ang madugong trahedya sa isang kasalan. Mas maaga pa rito, noong Oktubre 2023, isang kabataan ang nagpaputok ng baril sa loob ng isang shopping mall sa Bangkok na nagresulta sa 8 biktima.
Ang insidenteng ito ay naganap noong ika-3 ng Oktubre 2023 at kinilala ng pulisya ang 14 na anyos na sospek bilang isang estudyante mula sa isang pribadong paaralan kung saan ang matrikula ay umaabot hanggang $4,000 kada semester. Ang nasabing paaralan ay matatagpuan lamang ilang metro ang layo mula sa Siam Paragon Mall, ang lugar kung saan naganap ang pamamaril. Matapos ang insidenteng iyon, hinigpitan ng Thai Police ang pagbabantay laban sa ilegal na bentahan ng baril at bala online. Ilang individual din ang inaresto na pinaniniwala ang sangkot sa pagbebenta ng baril at bala na ginamit ng menor de edad sa pamamaril sa mall. Batay sa investigasyon, napag-alaman na ang sospek ay sumasailalim sa gamutan para sa isang sakit sa pag-iisip ngunit matagal nang tumigil sa pag-inom ng gamot bago mangyari ang insidente. Noong ika-6 ng Oktubre, ang pamilya ng sospek ay naglabas ng opisyal na paghingi ng paumanhin sa mga biktima at sa mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan sa insidente sa Siam Paragon Mall at tiniyak nilang pananagutan ang nangyari at magkikipagtulungan ng buo sa investigasyon ng pulisya. Ang sunod-sunod na trahedyang ito ay nagdulot ng malawakang diskusyon at pangamba sa publiko ng Thailand at nagbukas ng mahalagang tanong para sa mga otoridad tungkol sa nakatagong panganib ng legal na pagmamay-ari ng baril sa bansang kilala bilang Land of Smiles. Ang pansamantalang pagsuspinde sa pag-i-issue ng gun license na ipinatupad ni Deputy Prime Minister Anitin Shanvirakun ay isang mahalagang hakbang, subalit malinaw na hindi ito sapat kung mag-isa lamang. Ayon sa mga eksperto, kinakailangan itong sabayan ng serbisyong pangkalusugang pangkaisipan, pati na rin ng edukasyon sa komunidad tungkol sa pamamahala ng emosyon at stress upang tunay na maiwasan ang mga kahalintulad na trahedya at makabuo ng mas ligtas na kapaligiran para sa lahat. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa insidenteng ito? Ibahagi ang inyong pananaw sa comment section at gaya ng nakasanayan. Kung nagustuhan ninyo ang video, maaari ninyo itong i-like upang mas marami pang taong interesado sa mga kasong kriminal at investigasyon ang makarating sa ganitong uri ng nilalaman. Maraming salamat sa panonood at huwag ding kalimutang i-komento sa ibaba kung taga saan kayo at anong oras nyo ito napanood para malaman namin kung saan umabot ang video na ito.